Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro, kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. At yun nga no mga bayan, pag-usapan nga po natin. Ito po ang napakatinding pong banat po ni Senator Jinggoy. Dito po kay Princess Abante. Ito pong si Princess Abante mga bayan, ang bago pong spokesperson ng House of Representatives. Siya po ay anak ni dating Congressman Benny Abante mga kabayan. Ito pong si Princess Abante, pinuputakan po ang Senado at galing po sa kanyang bibig ang mga senador daw po ang dahilan kung bakit hindi na isabatas ang dagdag sahod sa mga mamamayang mga Pilipino. Mantakin mo mga kabayan uminit po ang ulo ni Senator Jinggoy Estrada dito kay Princess Abante. Mamulat-mulat po natin mga kabayan, 1 taon na po palang nakatenga yang batas na yan ay pinasa pa mismo ng mga senador para lang maaprubahan din ng Kamara. Ngunit 1 taon po itong itinenga at nung last 2 minutes na, gusto ng mga congressman na pag-usapan itong batas na to, busy na po yung mga ibang mga senador Tapos, itong si Princess Abante na bagong congresswoman, putak ng putak na akala mo, kasama siya dun sa 19th Congress. Na akala mo, alam niya po lahat ng nangyayari dyan sa Kongreso. FYI, madam, tatay mo lang si Congressman Abante, pero hindi ka congressman noon. Kaya huwag kang nakiki-extra. Kabago-bago mo napaghahalataan kayong mag-ama, pareho kayong bugok. Sabi nga nila, kung ano nga yung bunga, ay kung ano yung puno, yun yung bunga. Obvious na obvious sa inyo mag-ama. Kung si tatay mong si Benny Abante ay si Judas, anak ni Satanas, ikaw siguro yung apo ni Satanas. Yung pagmumukha mo pa lang, yung tabas ng mukha mo matuto kang lumugar. Kaya ka na bebengbang ni Senator Jinggoy Estrada ito mga kabayan panoorin po natin kung paano po tinawag na sinungaling ni Senator Jinggoy Estrada. Ito pong si Princess na apo ni Satanas Abante. Yung spokesperson ng House, si pangalan, Princess Abante, yes, she should do a lot of research first before opening her mouth. Una-una, sinabi niya the Senate killed the wage hike, the legislated wage hike. But that is not true. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning CNDA. How can we do that? I was busy presiding with my own commission on appointments sa CA. Senator Joel Villanueva, who is the current chairman of Committee on Labor, was also busy presiding on his own commission on appointments committee. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, yung party list ng TUCP, begging if we can constitute the BICAM. Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi nila paper BICAM? Sabi ko, hindi ako papayag. I-adopt nyo na lang yung Senate version para mas madali. They had one more session, before one more day before adjourning CNDA. But they did not do anything about it. So tapos sasabihin nung spokesperson ng House of Representatives that we killed the legislated wage hike. That is not true. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan hindi nagre-research yan. Paano namin short-change yung mga workers? Paano namin pinagdadamutan yung mga workers? I think 100 pesos, and that was the bill of Senator Mig Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin short-change. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount
na dapat makuha yung ng ating mga workers. Now, kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises. Pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawalan ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak diyan. Wait a minute, ha. Meron mga yung National Wage Coalition. Yan. Sinabi, workers call on the House of Rep to adopt Senate bill on the wage increase. Sandali, meron pa rito. Economic team against 200 pesos wage hike. Cite dangerous repercussions. That was what I am telling you a while ago. It's a very dangerous president. Bibig itong Abanting ito. She should do a lot of research. Kasi I cannot blame her. Kabago-bago lang siyang appointee ng House. Dapat tingnan niyo muna yung kung ano yung ginawa namin noong nakaraan. Kasi 1 taon na nakapending yan, bakit nila inadapt yun? Kung talaga seryoso sila, na gusto nilang tumulong sa ating mga manggagawa, dapat inadapt na nila. Noong last year pa lang, inadapt na nila. Bakit sila magpapasa ng batas na 200 na 2 days before CNDA? Bakit? Hindi, wala rin papogi lang sila. Mga nagpapapogi lang sila. Tapos isisi nila yung Senado? That's not right. Oras Why did they not adapt or why did they not pass the 200 peso wage hike, yung kanilang version, last year? Pinasa na namin last year, as early as last year pa yan. Tapos kami sisisihin nila. That's unfair. May natitira pa sila 1 araw para i-adapt yung Senate version. Kung in-adapt nila yung Senate version, di wala na problema. Iwanan natin sa Malacanang yung problema kung i-veto nila o hindi. The Senate did their part. We did our part. Brainchild of Senator Zubiri. When I was still the chairman of the Committee on Labor, he asked me to hear that his bill. So hinir ko sa Committee on Labor. Then we came up with this solution. 100 pesos. Across the board yan, ha. Why did they not adopt it before? Bakit nila tinulugan yung bill namin? Tapos papasila 200 2 days before CNDA? Tinawag na sinungaling ni Senador Jinggoy Estrada si House Spokesperson Princess Abante sa aligasyong pinatay na ng Senado ang panukalang 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Kasabay nito, pinatot sa dahan ng senador ang abogada na dapat munang mag-aral o magsaliksik bago magsalita sa issue. Magbabalita si Mean Corvera. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan Hindi nagre-research yan. Yan ang buwelta ni Senador Jinggoy Estrada kay House Spokesman Princess Abante matapos akusahan ang Senado na pinatay ang panukalang legislated wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Estrada, hindi ang Senado kundi ang Kamara ang sumabotahe sa panukala. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning CNDA. How can we do that? I was busy presiding with my own commission on appointments sa CA.
Senator Joel Villanueva, who is the current chairman of Committee on Labor, was also busy presiding on his own Commission on Appointments committee. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, yung party list ng TUCP, begging if we can constitute the BICAM. Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi nila paper BICAM? Sabi ko, hindi ako papayag. I-adopt nyo na lang yung Senate version para mas madali. They had one more session, before one more day before adjourning CNDA. But they did not do anything about it. So tapos sasabihin nung spokesperson ng House of Representatives that we killed the legislated wage hike. That is not true. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Iginiit ni Estrada na hindi tulad sa Kamara, sa Senado kinonsulta nila ang lahat ng labor groups, negosyante at mga ekonomista bago aprobahan ang panukalang 100 pesos legislated wage increase. Katunayan, mismong economic team ng Malacanang tutol sa panukalang 200 pesos wage increase gaya ng nais ng mga kongresista. Si Estrada ang chairman ng Senate Committee on Labor nang aprobahan noong nakaraang taon ang panukalang batas. Kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises? Sige, halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Kung talagaan niyang seryoso ang mga kongresista na tulungan ang mga manggagawa, dapat inadapt na lang ang bersyon ng Senado. Sa ating mga manggagawa, ginawa na po namin ang aming parte sa Senado. Bilang dating tagapangulo ng Committee on Labor, kami po ay nagdesisyon na magbigay ng karagdagang 100 across the board dyan sa lahat ng mga manggagawa. Okay? Hindi po inaksyonan ng House of Representatives. Inaksyonan po ng House of Representatives 2 days before na mag-adjourn kami CNDA. So ibig sabihin walang tao dito. Wala silang balak na talagang aprubahan itong o i-adapt yung aming Senate version. Ibig sabihin nagpapapogi lang itong mga ito. Pagtiyak naman ni Senador Juan Bigas Zubiri na pangunahing proponent ng wage hike bill, isusulong niya pa rin ang kaparehong panukalang batas sa pagbubukas ng 20th Congress. Hindi pa anya tapos ang laban sa mga aumento dahil kailangan ito ng mga manggagawa. Malungkot si Zubiri na hindi naipasa ang panukala na isa sanang magandang legasiya ng 19th Congress. Ako po ay talagang nalulungkot na hindi naipasa ng 19th Congress ang panukalang batas na magtataas sana ng sahod para sa ating mga manggagawa. This bill would have granted a 100 peso increase in daily minimum wage. Isang konkretong hakbang na sana'y iniwan nating pamana sa mga nagtatrabaho araw-araw para sa ekonomiya ng bansa. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.